Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,479 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. At sana makasama ko po kayo pagdating po ng 10,000 subscribers milestones. So keep on sharing, keep on helping this channel. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, pag-usapan po natin ay national politics. Tayo po, as early as now, nagdeklara na kung sino po ang i-endorse natin at sino ang susuportahan natin pagdating ng 2028 election. Okay, ano po hindi po tayo sa pangalan, kunwari Duterte yan, boboto na natin right away. Hindi po ganon. BBM, hindi rin po right away na ganon. Nagkataon lang na kababayan ko siya. Si BBM, kaya sinuportahan natin yan, in-endorse natin, at daan-daan din ang ating na-convert na Bicolano, na binoto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero anyhow, walk with lang bakit bigla ka na lang nag-Sara Duterte? Dahil nga po nakita natin ang loyalty ni Sara Duterte nung unang 2 taon. At hindi lang po yan nung eleksyon. Okay? Yung eleksyon po, nakita po natin, nung kampanya, nakita po natin loyalty ni Sara Duterte. Ilang beses po yan na inalok na maging vice presidente ng iba't ibang mga presidensya po. Yung para bang mix diyan, di ba? Parang Lacson, Sara, gano'n, no? Lenny, Sara, parang gano'n. Marami pong mga ganong bagay, di ba? Meron pa bang meron pa Sara, Tito Soto, Saso, yung mga gano'n. Marami pong ganong mga bagay. Pero, alam nyo, maganda po kay Sara Duterte, ay talagang inilaban si Bongbong Marcos. Yung pong katotohanan doon, BFF nga daw, di ba, sabi ni Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Pero ngayon, papansin po natin ay sobra na. Sobra na ang ginagawa nila kay Sara Duterte. Okay? Kala nila hindi lalaban itong Sara Duterte. Tama lang yan, no? Lalaban si Sara Duterte para sa Diyos at bayan. Okay? Kayo ba? Di ba? Ito, ako, inaano po natin, no? Iba po kasi ang tingin totoo lang po yung katotohanan lang po Iba po ang tingin ng mga tao, no? Sa mga dyan sa Kamara de Representante, no? Ito sa Senado mas may respeto pa sila, pero sa mga dyan sa Kongreso, House of Representatives ay parang wala. Ngayon, ang hirap po talagang i-spin away, no, ang Kamara de Representante. Dahil alam naman po natin, allegedly, pag ito nagproproyekto ay may under the table na, no? Kung baga, sabi ni Yorme Isko Moreno, may patong na yan, tongpat. Di ba? Ganyan po. Kaya po, hindi po ganun kalinis ang tingin ng mga tao dyan sa House of Representatives. Kaya titignan nyo, Mitra, Mitra, hindi po yan nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Kasi ganun nga po ang tingin. Diba? Pangalawa, JDV, Joe De Venecia. Okay? Hindi po yan nanalo. Okay? Ito, si Villan. Tumakbo yan nung Senate President na. Pero, nung House of Representatives siya, ganun din po, ganun din ang tingin, kaya hindi po yan nanalo. Hindi po ba? Marami pa pong iba. Okay? Yung ibang mga representatives, House of Representatives, hindi naman po ito tumakbo. Kaya hindi po nanalo. Yung po, ito talaga, Sara Duterte, palaban na palaban. Gusto po yan ng mga tao. No? Ako, personally, gusto ko yung war on drugs na yan.
Okay? Personally, gusto ko yung build na yan. Isa sa mga dahilan na ibinoto natin si Bongbong Marcos ay dahil sa continuity at continuity, no? At saka unity and continuity, no? Dahil sabi naman niya, di ba? Sinabi niya sa mga forum dati, itutuloy niya ang war on drugs, itutuloy niya ang build, di ba? Pero nasa na nga? Nakakatatlong taon na tayo. Wala pa tayong makita. Yung mga nakikita pa natin, yung mga dati pa, yung mga MRT na yan, LRT, na plano na matagal na panahon na naipagpatuloy ni Duterte, pero wala tayong nakikita yung mga bypass road, bridges, yung mga pinapalawak na daan, yung mga train na yan, ano nangyari doon sa train dyan sa Mindanao, di ba? Yung mga simpleng bagay na gano'n. Yung mga building na yan, mga bridges na yan, nasaan? Di ba? Matatapos ang iyong termino. Ganun pa rin, di ba? Nasaan na yung mga investment na ipinangako ng mga dayuhan ng buwibisita tayo, Pangulong Bongbong Marcos, sa mga iba't ibang mga bansa. Ito naano tayo, syempre, gusto rin nating magtagumpay ang Pangulong Bongbong Marcos, pero dapat hindi niya ginanyan ang Vice President. Di ba? Dapat hindi niya ginanyan. Dahil nga po, ang Vice President ay kakampi niya mula nung umpisa yan tapos ganyan, di ba? Yun po ang katotohanan doon. Bakit hindi po inano, no? No, bakit po ginanyan, no? Dapat Speaker Romualdez hindi dapat. Dapat ano lang, kumbaga ordinary congressman lang dapat si Congressman Martin Romualdez at hindi ipinagkatiwalaan na maging Speaker of the House, no? Mas maganda pa nga maging Speaker of the House ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil nga naman, di ba? Ang kagustuhan ni Gloria Macapagal-Arroyo ay para sa bayan, no? Ito, hindi natatakbo muling Pangulo ng Pilipinas, ang Gloria Macapagal-Arroyo. Ito, si Speaker Martin Romualdez, tawag nga sa kanya, boss. Di ba? Di ba? Kaya po mag-isip-isip po tayo. Ito, sigurado natin na si Sara Duterte ay lalaban para sa Diyos at bayan. Pwera na lang kung ikukulong yan. Pero siyempre sana ang mga taga-suporta niya ay lumabas upang suportahan din siya, ipakita. Tayo naman hindi po tayo yung parang vocal na susuporta talaga, no? Ibig sabihin, may trabaho din po tayo, no? Yun po ang katotohanan doon. Pero sinasabi lang natin, ang Vice President Sara Duterte ay lalaban para sa Diyos at bayan. Okay? Kaya mag-iingat-ingat din po tayo, mga kababayan ko, Huwag rin po tayo basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Lalong-lalo na, bakit po ganon? Bakit po pag may mga ayuda, may pila? Hindi po ba pwedeng ibigay na lang yan through credit card, through debit card, through cash card, something like that? No? Di ba? Land bank, land bank, BDO, may ganong bagay, di ba? Bakit gano'n? Kailangan pang papilahin, pamuntahin dyan. Hindi ba pwedeng ibigay na lang, tapos, na lang. Diba? Wala na yung mga politiko dyan, mga politiko, na wala na dyan. Yung normal na para makapagtrabaho sila, etc. At hindi naman sana ayuda ng ayuda. Dahil ang middle class ang naghihirap sa mga ganyan. Di ba? Ay, nako. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.